Tagumpay ang Philippine Navy sa pag-akisyo ng dalawang pinakamalakas na bagong warship sa mundo mula sa Alemanya. Ang Philippine Navy, PN, ay sumasailalim sa isang makabuluhang programa ng modernisasyon upang mapahusay ang mga kakayahan nito sa dagat at matugunan ang mga hamon sa seguridad sa rehiyon. Bilang bahagi ng inisyatiba na ito, ang potensyal na pagkuha ng dalawang MEKO e 2-1-0 na barkong pandigma mula sa Germany ay kasalukuyang nasa yugto ng talakayan. Sinasaliksik ng ulat na ito ang katwiran, mga benepisyo, mga hamon, at mga estratehikong implikasyon ng pagkuha ng mga modernong ari-arian ng hukbong dagat para sa Philippine Navy. Ang MEKO ay 2-1-0 ay isang napakahusay at maraming nalalaman na frigate na dinisenyo ng ThyssenKrupp Marine Systems, TKMS, ng Germany. Nag-alok ito ng modular na disenyo na maaaring i-customize upang matugunan ang mga partikular na kinakailangan sa misyon, na ginagawa itong angkop na opsyon para sa mga hukbong dagat na naghahanap ng mga moderno at madaling ibagay na mga lumalaban sa ibabaw. Ang MEKO ay 2-1-0 ay nilagyan ng mga advanced na sensor suite, weapon system, at propulsion technology, na ginagawa itong angkop para sa malawak na hanay ng naval operations. Rationale for acquisition ay pinahusay na maritime security. Ang pagkuha ng MEKO ay 2-1-0 na mga barkong pandigma ay makabuluhang magpapahusay sa kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas na pangalagaan ang mga interes nito sa pandagat, i-secure ang mahahalagang daanan sa dagat, at hadlangan ang mga potensyal na banta sa rehiyon. B. Multi-mission capabilities. Ang modular na disenyo ng MEKO ay 2-1-0 ay nagbibigay daan para sa flexibility sa pag-configure ng barko para sa iba't ibang misyon, kabilang ang anti-submarine warfare, ASW, anti-surface warfare, ASU, maritime surveillance, at humanitarian assistance and disaster relief, HADR, mga operasyon. C. Interoperability at alliances. Habang nagpapatakbo ang ilang hukbong dagat sa buong mundo ng MEKO-class na sasakyang dagat, ang pagkuha ng MEKO ay 2-1-0 na mga barkong pandigma ay magsusulong ng interoperability sa panahon ng magkasanib na pagsasanay, patrolya ng dagat, at mga operasyong multinasyonal na maritime security na magpapahusay sa kooperasyong panrehiyon. D. Paglipat ng teknolohiya at pakikipagtulungang pang-industriya. Ang pakikipagtulungan sa Germany para sa pagkuha ay maaaring humantong sa paglipat ng teknolohiya, pag-unlad ng kasanayan, at potensyal na pakikipagsosyo sa industriya, pagpapaunlad ng industriya ng depensa ng Pilipinas, at pag-aambag sa pag-unlad ng ekonomiya. Strategic balancing. Sa konteksto ng regional security dynamics, ang pagkakaroon ng advanced na mga asset ng hukbong dagat tulad ng MEKO ay 2-1-0 ay makatutulong sa estratehikong pagbabalance ng Pilipinas, pagpapalakas ng maritime presence, at deterrence capabilities. Mga pangunahing tampok at kakayahan. Stealth at survivability. Ang MEKO ay 2-1-0 ay nagsasama ng mga stealth na feature para bawasan ang radar signature nito, pagpapahusay ng survivability sa modernong naval environment, at pagpapabuti ng mga rate ng tagumpay sa misyon. B. Advanced Sensor Suite. Ito ay nilagyan ng modernong radar system, sonar arrays, electronic warfare capabilities, at command and control system, na nagbibigay ng komprehensibong situational awareness at threat detection capabilities. C. Armament and firepower. Ang barkong pandigma ay maaaring armado ng iba't ibang mga armas, kabilang ang mga surface-to-air missiles, anti-ship missiles, torpedoes, at naval gun, na nagbibigay daan dito na makipag-ugnayan sa mga banta sa iba't ibang domain ng may katumpakan at kabagsikan. D. Mga operasyon ng helicopter. Ang MEKO ay 2-1-0 ay may mga pasilidad para sa pagpapatakbo ng mga medium-sized na helicopter, na nagpapalawak ng abot nito para sa surveillance, reconnaissance, anti-submarine operations, at search and rescue missions.
I-endurance at bilis, sa hanay na higit sa 4,000 nautical miles, at maksimum na bilis na lampas sa 30 knots. Ang MECO ay 210 ay nag-aalok ng operational flexibility at mabilis na mga kakayahan sa pagtugon, mahalaga para sa pagpapanatili ng maritime security at kahandaan sa pagtugon sa krisis. Mga hamon at pagsasaalang-alang ay mga limitasyon sa gastos at budget. Ang pagkuha ng mga modernong barkong pandigma ay nagsasangkot ng malalaking paunang gastos, kabilang ang pagkuha, pagpapasadya, pagsasanay, at suporta sa life cycle, na dapat umayon sa mga hadlang sa budget ng PN, at pangmatagalang pagpaplano sa pananalapi. B. Pagsasanay at pagbuo ng kapasidad. Ang pagpapatakbo at pagpapanatili ng mga advanced na barkong pandigma tulad ng MECO ay 210 ay nangangailangan ng mga espesyal na programa sa pagsasanay para sa mga tripulante, teknisyan, at mga tauhan ng suporta, na nangangailangan ng pamumuhunan sa pagbuo at infrastruktura ng human capital. C. Logistics at pagpapanatili. Ang mga pagkuha ng barkong pandigma ay nangangailangan ng patuloy na suporta sa logistik, pamamahala ng mga ekstrang bahagi, at mga aktibidad sa pagpapanatili sa buong buhay ng kanilang pagpapatakbo, na nangangailangan ng matatag na pagpaplano at infrastruktura ng pagpapanatili. The strategic alignment at force structure. Ang desisyon sa pagkuha ay dapat na nakaayon sa mga estratehikong layunin ng PN, mga prioridad ng force structure, at mga kinakailangan sa pagpapatakbo, na tinitiyak na ang pamumuhunan ay epektibong nag-aambag sa pambansang depensa, at mga diskarte sa seguridad sa dagat. Ang potensyal na pagkuha ng dalawang barkong pandigma ng MECO ay 210 ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagkakataon para sa pagpapahusay ng mga kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas at palakasin ang seguridad sa dagat sa rehiyon. Gayunpaman, nangangailangan ito ng komprehensibong pagtatasa ng mga gastos, mga pangangailangan sa pagsasanay, suporta sa logistik, at estratehikong pagkakahanay upang matiyak ang matagumpay na pagsasama at pinakamainam na paggamit ng mga modern na ito.